Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Diyos marahay na aga, Luzon, malipayong adlaw, Visayas, Buenos Dias, Mindanao. Kamusta po ang inyong gising? Naku, kung naging maulan nga ang panahon nitong Merkules, kaya naman kabilang ka nga ba sa mga bahagyang naulanan kahapon, aba make sure lamang na uminom na kaagad ng gamot kung may nararamdaman na para naman iwas sakit tayong lahat. Uulanin kaya ulit mamaya? Naku, siguradong tanong yan ng maraming mga estudyante, teachers, drivers at iba pa. At para alamin natin ang sagot dyan, tutok lang dito sa amin at sagot na po namin ang weather updates. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, naghahatid sa inyo ng kumpletong ulat panahon. Sa bayan din po kaming napapanood online, yan ay sa pamamagitan ng www.ptv.ph. Ang muli ninyong makakasama at maghahatid na mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon ngayong World Teachers Day, October 5, 2016. Ako po si Desiree Jonio. Unahin na natin sa lubungin ng isa na namang bagong umaga. Sunrise po natin along Manila Bay, inaasahan yan pagsapit naman itong 5:46 a.m. Sunset naman natin 43 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. At sa puntong ito, para bigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, makakapanayam na natin ng live. Wala pong iba kundi si Pag-asa Weather Forecaster Glyza Escoliar. Good morning po, Miss Glyza. Unahin na po natin, ano po bang update doon sa sama ng panahon o low pressure area sa loob nitong Philippine Area of Responsibility? Tuluyan na po ba itong lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo? Desiree, ang low pressure area na minomonitor po natin sa silangan ng Luzon ay isa ng ganap na tropical depression. At huli natin itong namataan 720 kilometers, silangan po yan ng Calayan, Cagayan. Taglay ngayon ang lakas na hangin na 45 km per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot hanggang 55 km per hour. Inaasahang kikilos ng west-northwest sa bilis na 25 km per hour at bukas nga ng umaga nandito na po sa vicinity ng Batanes at Babuyan Group of Islands. Nakataas po ang signal number 1 dito po sa mga isla ng Batanes at Babuyan Group of Islands. Kasama na rin ang Northern Cagayan at dito po sa Ilocos Norte maging sa lalawigan ng Apayao. Asahan po dyan ang mga paminsan-minsang pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Alright, ulitin lamang natin, naging ganap na bagyo na pala yung binabantayan nating low pressure area sa loob nitong Philippine boundary. Ito ngayong ikasampung bagyo dito sa Pilipinas ngayong 2016. Kaya naman mag-ingat lamang, lalong-lalo na doon sa mga lugar na nasa ilalim ng babala ng bagyo. Ito naman po, Miss Glyza, kahapon, intertropical conversion zone yung nagdulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Magpapatuloy po ba itong maulang panahon ngayong araw? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Tama ka dyan, Desiree. Patuloy po dito sa Metro Manila at maging sa buong bansa ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat at pagkulog. At bukod nga po doon sa ITCZ, ano pa ba yung ibang weather systems na inaasahan nating iiral kapag ganitong bahagi ng taon? Alam naman natin na ang Oktubre ay transition period, kaya naman po ito ang mga weather system na inaasahan po nating iiral sa panahon po o buwan ng Oktubre. Meron tayong easterlies, northeast monsoon, intertropical convergence zone, low pressure area at pag lumakas po ay isang bagyo. Asahan na po natin na sa susunod na mga araw ay maaari nang pumasok ang amihan. Kaugnay nga po nung inyong nabanggit na posibilidad ng pagkakaroon pa rin ng bagyo dito sa ating boundary. Ilang bagyo pa po ba yung inaasahang papasok ngayong buwan at bago matapos itong taon? Sa ngayon, Desiree, dahil nakapagtala na tayo ng isang bagyo ng Oktubre at pangalawang na nga ito ang bagyong Julian, ay meron na lamang tayong 2 hanggang sa 6 na bagyo hanggang matapos ang taon. Isang bagyo na lang sa Oktubre, isa hanggang 3 dito sa panahon ng Nobyembre at isa hanggang 2 sa Disyembre.
Marami-raming bagyo pa pala yung inaasahang papasok o mabubuo dito sa ating boundary, kaya naman tutok lamang sa mga updates ng Pag-asa at Panahon TV kaugnay nito. At nakapanayan po natin ang live, wala pong iba kundi si Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar. Maraming salamat po Ms. Glyza sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.